Breaking news today. Trending ngayon sa social media, heto na, Amy Marcos umami na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Political commercial ni Amy Marcos na sinasabi niya po na siya po ay hindi po Marcos ang nagpapatakbo sa bansa kung hindi Romualdez at Araneta. Ayun lang! Nako! Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Syempre, suportahan natin yan. Si Sir Badong Aratiles, bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel, mga katunay. Pagpatuloy natin. Ayan. Yan po ang pahayag. Sila ang parang nagpapatakbo ng parang gano'n, ng gobyerno. Dito sinasabi ni Sir Badong na gano'n. Naku. Yan, no? Nililigtas niya yung kanyang kapatid. Ikalawa, binabanatan niya, yung sinisisi niya yung kanyang pinsan at hipag, no? Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi parang napapansin ng iba na parang sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin is parang sinasabi nila na bakit hindi binabanggit ni Senator Amy si PBBM? Parang inililigtas. Ayun naman talaga yung nagiging komento ng ibang mga netizens, no, na nakakausap natin, na nakikita natin yung mga komento. Kasi hindi naman talaga mawawala din sa kanila yung ganung pag-iisip. No? Pero syempre, para sa akin, napapansin ko, nandiyan pa rin yung syempre kapatid pa rin. Hindi pa rin mawawala yung kapatid is kapatid. Siguro, si Senator Amy is merong, alam na natin, parang hindi niya gusto yung nagiging kalakaran siguro ngayon, yung nagiging takbo, no, ng administrasyon. Pero syempre, umiiral pa rin sa kanya yung pagiging kapatid kita eh. Kumbaga, ang ginagawa niya lang dito is gusto ko mailayo kita sa masasamang impluensya na nakaikot sa iyo. Parang ganun. Di ba parang ganun yung nangyayari? Parang gusto kitang maiwas sa kung sino mang mga tao ang dumudumi sa iyo, ang nagdadala sa iyo sa ganitong problema. Parang ganun yun. Parang umiiral pa rin yung pagiging ate ni Senator Amy. Kasi kung babangayin, no, hindi para sa bangayin kasi ni Senator Amy, kahit paano syempre kapatid pa rin eh. Minsan nakakakita tayo magkapatid kahit magkaaway. Kahit sabihin mong magkaaway sila, bandang huli magkakasundo rin yan. No, kapatid is kapatid pa rin. Kahit balibaliktarin mo yung mundo. 'Di ba? Hindi mo na mababago yun. Pag-uusapan din po natin ito pong mga... Pero isa lang yung kay Senator Amy. Ibig sabihin, kaya siya kumukontra sa mga ganitong nangyayari. Ibig sabihin, hindi niya kinukonsente kung ano yung ginagawa ngayon. 'Di ba? Kaya maganda rin yung pinapakita ni Senator Amy na yan. Diba? Ni Auntie Claire, no? Dito po sa sagot po ni Auntie Claire sa pahayag ni BP Sara na nagkamali talaga tayo ng binoto noong 2022. Kasi hindi naman nalulutas yung mga problema, no? Yan po. Sinabi ni Senator Amy. Opo, totoo po. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang ating channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Wag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo pinukumbinsi kay Amy Marcos, no? Ako po ay nagdidiskusyon lang. Okay. Alam po ninyo, kumbaga yung sinasabi ni Sir Badong, hindi niya kayo iniimpluwensyahan na iboto niya si Senator Amy. Kahit ako naman eh. Hindi ko kayo sinasabihan mga katunay na iboto niyo si Senator Amy. No? Kumbaga, nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Kayo pa rin ang may karapatang bumoto sa gusto ninyong iboto. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko lang dito is obserbahan niyo lahat ng inyong iboboto. Yung alam nyong talagang merong maitutulong at hindi makakaagrabyado sa bansa natin. 'Di ba? Yun ang dapat nating tignan. 'Di ba? Tama na yung sa pangalan lang tayo magre-rely o dahil popular yung tao, ganyan-ganyan, doon na tayo magre-rely.
mag-rely tayo doon sa mga kandidato na alam natin na magkakaroon ng silbi dahil ayun naman talaga ang kailangan natin. Lalong-lalo na malapit na ang eleksyon. Meron pa tayong 2 days, di ba? Meron pa tayong 2 araw para makapag-isip at makapag-obserba sa sino mang iboboto natin. Di ba? Ngayon, nasa sa inyo ang choice, mga katunay. Nasa sa inyo na yan. Ito po, yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, pinakinggan po natin. Ang sabi po niya, according kay Amy Marcos, kaya malaki ang problema ng bansa dahil hindi naman Marcos, no, yung nagpapatakbo, kundi Romualdez at Araneta. Ito nga po yung banat niya kay actually matagal niya nang binabanatan to si Romualdez. Hindi, isa pa yan na parang ang nagpapatakbo daw mga ang Romualdez ganito. Talagang meron din talagang nagsasabi na ganoon. 'Di ba? Kasi kung si PBBM lang, no, ang dami din talaga nagsasabi kung si PBBM lang, hindi niya kayang desisyonan yun lahat. 'Di ba? Mayroong mga nagsasabi sa kanya na ganoon. No, parang talagang merong nagtutulak kay PBBM na gumawa ng mga bagay minsan na hindi ka nais-nais, na hindi nagugustuhan ng mga tao. No? Kaya yun ang nagiging komento sa kanya. Kaya nga 'di ba, may mga nasasabi sa kanya na mahilig kang makinig sa bulong-bulungan. Kumbaga parang wala kang sariling desisyon, ayun yung inaano sa kanya. 'Di ba? Yun yung pinupula sa kanya. Kasi talaga iba yung nakasanayan ng mga tao kay kay Apo Lakay. Si Apo Lakay kasi talaga kita natin may sariling paninindigan talaga. May sariling tayo talaga at meron siyang sariling desisyon. Kung ano yung desisyon niya, yun ang nasusunod. Although syempre nakikinig din siya sa mga advisors niya, pero more on talaga kung ano yung mapagdesisyonan niya, yun talaga yung sinusunod niya. Yun naman talaga ang dapat bilang sa namumuno ng bansa. 'Di ba? Kailangan ikaw yung tumayo sa sarili mong mga paa. 'Di ba? Ikaw yung magdesisyon para sa ikabubuti ng bansa, hindi yung ibang tao. Kasi kung kukunan mo ng opinyon yung ibang tao o makikinig ka sa mga sinasabi nila, meron kasing ibang tao na pwede kang samantalahin. Yung akala mong tama na gusto nilang isuhestyon sa'yo, is yun pala yung magiging mali at makakaapekto sa mga tao. Ganun yun. Kaya mas maganda talaga meron kang sariling tira, meron kang sariling paninindigan. May sarili kang tayo, may sarili kang pag-iisip. Yun ang kailangan bilang sa isang leader ng bansa. Hindi ikaw ang susunod, kundi ikaw ang susundin. Dapat ganun. Kapit lang. Pamagat pa lang, grabe na reaction. Ako po naniniwala ko doon, no? Kasi maraming instance na. Bibigyan ko muna kayo ng pangyayari. Sinabi ni naalala nyo, paulit-ulit na sinasabi ni BBM noon na yung sa pirmahan, yung sa People's Initiative. People's diba? Initiative. Ayaw ni BBM yun. Noon pa sinasabi niya, ina-announce niya. Pero tinuloy pa rin ng kanyang pinsan. Kasi nga hindi naman sumusunod yung pinsan niya. Ang sinusunod ng pinsan niya, ng mga, hindi pala pinsan, kunwari hindi pinsan niya, kundi mga congressman. Kunwari, ayun nga yung mga congressman. Yung nagpapatupad ng People's Initiative. Ayun nga yung nakikita natin. No, yun nakikita natin. Hindi lang tayo nakakakita, kundi yung mga taong bayad. Parang ang nangyayari kasi si PBBM, hindi nga siya sinusunod nung isa. 'Di ba? Minsan nga napapansin natin na parang yung isa is mas nahihigitan niya pa si PBBM. 'Di ba? Parang siya na yung lumalabas na presidente. Hindi lang sa akin ang gagaling yun, kundi sa ibang tao rin. Yun din ang nagiging komento at nasasabi nila. Na parang ang nagiging presidente ng bansa natin, yung acting president, ay si Tambi. Ganun yun nangyayari. Diba? Parang mas more on exposure siya kaysa kay BBM. Sino ba pinuno ng congressman, di ba? Isa yan. So nakikita natin, ang ambisyon ni Martin, mas matindi kaysa sa pagiging loyal niya sa kanyang pinsan. No? Mas matindi yung ambisyon kaysa loyalty. Ikalawa po yung pong pangyayari na nanawagan po yung Pangulo, si Marcos, nanawagan na
wag nang impeach si VP Sara, di ba? Sabi niya, magkakagulo lang, magkakawatak-watak. Na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, no? Sinuportahan niya ng Iglesia ni Cristo. Oo, kaya nagkaroon sila ng rally nun. Kumbaga Milyon- nagustuhan ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni BBM na ganun, na wag nang i-impeach si VP Sara dahil nga magkakagulo lang. Siguro sa ngayon, hindi pa nila nararamdaman yan. 'Di ba? Kasi nauurong yung impeachment trial ni VP Sara. Paano kung mangyari yun na wag naman sanang dumating? 'Di ba? Paano kung ma-impeach si VP Sara? Sa tingin nyo ba, hindi magkakagulo yan? Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Tatanggapin ba ng mga taga-suporta ng mga Duterte kung ano ang magiging desisyon sa impeachment trial ni VP Sara kung sakaling siya yung maagrabyado? Pero sa tingin ko kasi mga katunay yung impeachment na yan, no? Siguro depende pa rin kasi syempre kahit papaano kontrolado pa rin nila yung sitwasyon Alam nyo naman, di ba? Wala sa pwesto ang mga Duterte. Alam natin kung sino ang mga nasa pwesto. Ngayon, ang pag-asa na lang talaga is kung makakapasok sa Senado yung mga kaalyado ng Duterte. Malaki ang maitutulong nun. Hindi lang sa Senado, pati sa Kongreso. Ganon din yon. 'Di ba? Kung makakapasok din ang mga kaalyado ng mga Duterte at naniniwala sa adhikain ng Duterte, malaki ang maitutulong nun para ang impeachment kay VP Sara ay mawala. Kaso nga lang, syempre, alam natin, nakikita nila na parang malaki na yung laban ni VP Sara kasi umuurong na yung impeachment sa kanya. Na baka mamaya magkaroon ng impeachment trial, biglang maabsuelto siya. 'Di ba? Ngayon, lumalabas yung mga chismis na pati siya ngayon ay pwedeng kasuhan sa ICC. Kumbaga, ayun na yung huling baraha Kung makakalusot pa si VP Sara tungkol dyan sa ICC na yan, ay sigurado finish na. Papuntang 2028 na yan. 'Di ba? Talagang hindi na wawalan si VP Sara ng ng itatambak sa kanya para siya ay mapigilan sa pagtakbo sa 2028. Yung kasapi ng Iglesia ni Cristo lumabas para sumuporta dyan sa panawagan ng Pangulo ng Pilipinas na wag nang impeach si VP Sara. Sinunod ba ng mga congressman? Wag niyo po sabihin na may sariling utak yung mga congressman, labas kay Martin. Kasi maglolokohan na po tayo niyan, no? Hindi yung mga congressman lang ang nakapag-isip nun para i-impeach si VP Sara. 'Di ba? Hindi sila yon. Ibig sabihin talaga, meron talagang taong may gusto talagang mag-impeach kay VP Sara. Siyempre, gagalaw ba, sabi ko nga, gagalaw ba ang isang laruan na di baterya kung walang pipihit nito o maglalagay ng baterya sa laruan? Hindi naman pwedeng yung laruan ang maglalagay ng sarili niyang baterya sa sarili niya para gumalaw siya. Siyempre, may maglalagay dyan. Kung di baterya yung laruan mo, para gumalaw yan. Hindi ba? Ibig sabihin, nakikinig sila kay Franz Castro. Di ba? Kasi alam naman natin si Franz Castro, di ba, galit sa mga Duterte. Inis siya dyan. Yung nakasalamin, nakalimutan ko na kasi yung pangalan niya, tagal na natin hindi natatapik yun ibig sabihin, nakikinig din sila doon. Iba yun. Kumbaga, meron pa rin talaga silang pinapakinggan. Kaya, di ba? Meron pa rin silang pinapakinggan na tao. Lahat po. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH. At syempre, natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.